Nagkawatak-watak na Senado, nagkagulo na, traidora na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito, may nakakabahala na post ni Teo Moreno. Title. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macana. Syempre suportahan natin ang The General's Viewpoint, mga katunay. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions sa mga balitang inihahatid sa atin ni General Macana. Ipagpatuloy natin. Let's talk about diversion tactic. Kasi ang sentro ng taong bayan ngayon sa flood control. Yes. Ang administrasyon talong-talo dito eh. Talagang lugmok ang kanilang image. So ito, parang lumalabas diversion tactic para ang focus ng taong bayan mapunta sa iba. Ano ito? Kudita sa Senado at ibabalik ang impeachment case ni BP Sara. Chismis lang ito. Sabi ni Teo Moreno, kailang pag-usapan natin yung anong posibilidad na mangyayari ito. Okay. Hindi, para sa akin, no, parang tayo, may nararamdaman din tayo na pagpalagay natin, sige, chismis, ganyan. Ito yung parang diversionary tactics nga. No, na parang biglang nagpalit ng Senado. Nagpalit ng di ba? Ng mga committee, di ba? Parang parang kalimutan na natin yung usapan ng flood gave me you. Kailangan maibalik ang usapin na ito sa impeachment ni Sara Duterte. Kailangan yun ang maging main point. Parang ganun. Siyempre may isip namin yun. Ano ba? Kaya nga sinasabi natin ano ba ang dahilan kung bakit nagpalit kayo ng committee nyo? What's the problem? May pangit bang ginawa si Senator Marcoleta? May pangit bang ginawa si SP Cheese? Para sa aming kasing taong bayan na nakikinig at nanonood nung hearing na yan, wala naman eh. Di ba? Ayos nga di ba? May mga nalalaman kami. Parang ang nangyayari kasi, parang ayaw nyong may malaman kami. Kala ko ba gusto nila ng transparency? Tapos biglang nagkaganito. Maniniwala ako sa mga bagong pumalit kung yung flood gave me yun na yan, magdidire-diretso ang investigasyon yan. Diba? Pero kapag yan, biglang bumali sa impeachment ni BP Sara, alam na this, alam na that. Diba? Alam na natin yan. Yun talaga ang pinakauna dyan. Talagang kailangan si BP Sara muna ang mawala sa eksena bago ang lahat. Pero maganda rin yan, yung pagkakapalit na yan. Sige. Kasi alam nyo kung bakit. Gusto nilang matuloy ang impeachment trial ni BP Sara. Parang dito na natin madidinig yung gustong pasabugin ni BP Sara na bloodbath. Ayun. Kumbaga yung sa Diskaya, eto na, nawindang na tayo. Paano pa kaya yung bloodbath na sinasabi ni BP Sara? Baka yumanig yung Senado. Pero nagtataka ako dito, kay Camille Villar, kay Mark Villar, di ba? Parang nag-iba sila ng eksena. Hindi sila pumabor sa, di ba? Halos siyam lang yung hindi yung parang ayaw, yung parang tumutol, parang ganon sa pagpapalit, di ba? Pero ito si Mark tsaka si Camille, parang disclaimer, sabi niya, this is chismis. I urge my readers to discontinue reading if you hate. Ako, binasa ko pa rin. But now, grabe na ang laglagan dahil sa flood control project issues na yan, some lawmakers are brewing as Senate coup o kudita. Something big could happen in the Senate tonight.
Accordingly, there are talks of a Senate coup with the Villar group reportedly siding with the camp of former Senate President Tito Soto. If this shift happens, here's the possible lineup supporting Soto. 2 Villar senators, 2 Tolfo brothers, Senator Win Gatchalian, Senator Kiko Pangilinan and Senator Bam Aquino, Senator Sito Lito Rapid, and 5 minority senators. So, yung binanggit na yan equals 13. 13 majority number, pwede nang palitan ang Senate President. Wala na, napalitan na eh. Oh, General Macanas, kumbaga pinalitan na talaga nila. Wala na tayong magagawa dyan. Kumbaga, mag-iiba na. Doon naman kasi kay Tito Sen, syempre, hanggat maaari, syempre ako sinasabi ko nga, ayoko magpaka-pokrito rito eh. Ayokong magsalita ng hindi maganda kay Tito Sen dahil sinasabi ko nga na isa tayo sa sumuporta sa TVJ nung nakikipaglaban pa ang pangalan ng Itbulaga. Diba? Talagang isa tayo sa lumaban dyan. Para ang Itbulaga talagang mapatunayan na talagang TVJ ang nagmamay-ari. Tagumpay naman tayo. Pero hanggat maaari, syempre, ako kumukumpiyansa pa rin ako kay Tito Sen. No? Kahit pa paano na, sige, siya yung pumalit kay Senator Cheese, na sana is maging maganda ang maging pamumuno niya uli bilang Senate President dyan sa Senado. At kung ano yung sinimulan, sana yung magdire-diretso pa. Diba? Huwag sanang maputol. Pero doon sa iba kasi na nasa committee, parang wala akong tiwala eh. This is a strong block that could be enough to change the Senate leadership. If Soto regains the Senate presidency, one of his first moves is expected to be the revival of impeachment cases that were previously shelved. At the center of this flood control corruption scandal, Senator Ping Lacson and the Discayas have exposed how billions of pesos may have been lost to kickbacks, ghost projects, and congressional insertion. But instead of addressing the issue, Chismis suggests that Palace wants impeachment revived as a distraction. Yun nga, totoo yun. Impeachment para mabuhay uli. Para magkaroon ng distraction, para mawala na yung investigasyon na yan. Kasi nga sinasabi natin kanina, ayan na, nandiyadyaan na yung istorya, nagsisimula na. Nasa exciting part na tayo tapos biglang pinutol. Dahil yung impeachment ni BP Sara, nakakalimutan na, hindi na pinag-uusapan. Aba syempre, pag hindi pinag-usapan yon, matataranta naman. 'Di ba? Yung mga taong gustong magpababa kay BP Sara. Syempre, magto-2028 na. Oh, syempre pag pinag-usapan yan tungkol sa flood gave me yun na yan, kapag pinag-usapan niyang usapin na yan, aabuti ng 2026, 2027 yan. 'Di ba? Ang tagal kung puro yun lang ang pinag-uusapan. Paano yung impeachment ni BP Sara nga naman? Kumbaga, kaysa magkatuntunan pa tayo rito, kaysa kung saan pa mapunta yung usapan, 'di ba? Kailangan maibalik natin sa impeachment. Kapag naibalik sa impeachment, di very good na doon sa mga pinagbababanggit. Hindi ko naman pinaparatangan yung mga binanggit na mga diskaya na sila na yung gumagawa nun. Dahil nga syempre, kailangan din naman talaga ng ebidensya sa kanila na kung talagang si ganito talagang tumanggap ng ganito, ng 25% ba yun? 25 ganito? 10%? Diba? Kailangan talaga ng ebidensya na may mailabas yung mga diskaya. Pero syempre, sa usapin lang nito, yung ganyang investigasyon na nangyayari ngayon, pwede nang mabasura yan. Pwede nang mawala sa usapan yan, malamang. Kasi parang yun yung magiging main point kung bakit nagkaroon ng palitan. Yun yung napapansin. Opinion lang yun sa akin, no? Diba? Kasi hindi nga naman natin alam kung ano talaga dahilan. Bigla na lang nagkapalitan na nandiyadyaan na. Pantay nyo.
kailangan nila mabaling ang atensyon ng taong bayan kasi talagang bugbog sarado na sila dito sa flood control anomaly na issue. Kasi talagang yan, sinasabi ko nga, kapag yang usapin ng flood control na yan, biglang nag-iba. Biglang bumaling sa impeachment ni BP Sara, alam na natin yan. Na kaya nagkaroon ng palitan sa Senado para yung impeachment ni BP Sara ang mapag-usapan at hindi na pag-usapan yan. So yung mga pinagbabanggit ng mga diskaya, parang bula na lang yan. 'Di ba? Parang wala na. Yung mga flood control na yan, wala na. Wala nang usapin yan. Kasi kapag yan kung tutusin pag tugma-tugpain mo yung puzzle, kapag umabot siya hanggang termino ni BP Sara, sigurado mananagot yung mga pinagbababanggit ng diskaya dyan. Halimbawa, si BP Sara nanalong presidente. Siyempre, hindi nila pinansin yung impeachment ni BP Sara. Umabot ng 2027 yung hearing na yan. Halimbawa, di ba? Siyempre, magkakaroon na ng eleksyon ng 2028. Paano yun? Di ba? Kung maging presidente si Sara Duterte, di yari na. Hindi na nila napatalsek, mayayari pa sila sa raceback ni BP Sara. Kaya mas maganda, si Sara Duterte muna, sibakin muna natin yan bago tayo magganyan-ganyan. Kaya pasensya na kung umiikot yung kaisipan namin ng ganon. Kasi kayo mismo yung nagsasaksak sa isip namin ng ganyan Pero kung hindi kayo nag-iba ng komite, wala naman sanang problema, wala kaming iisipin. Kasi gandang-ganda na nga kami sa hearing Palas. Once impeachment revived as a distraction with Vice President Sara Duterte once again in the crosshairs. According to sources, the palace is no longer blocking impeachment. In fact, some allies like Congressman Marcoleta and even the Blue Ribbon investigation are reportedly being told to step aside. The plan appears to be, number one, bring back impeachment to divert public anger from the corruption scandal. Number two, make BP Sara the main target. If the coup or coup d'etat pushes through, the Senate could have new leadership and impeachment could be revived. For Filipinos, this could mean two things. Number one, the corruption behind the flood control projects may not be fully investigated. Once again, politics could be used to attack BP Sara instead of going after those truly responsible for billions in missing funds. Baka nga mamaya magulat ka pa dyan, masangkot na naman yung mga Duterte dyan Oo, hindi imposible yan. Siguro sinasabi nung siguro sa isip-isip ng mga nabanggit ng diskaya, yung mga naging kasabwat daw nila. Siguro, salamat, nagpalit na. Wala na tayo sakit ng ulo. Muntikan na tayo dun. Parang gano'n, joke lang, mga seryosohin nyo. Di ba, syempre, kumbaga, say by the bed, buzzer beater. At its core, 3 points na this looming Senate coup is not just about numbers, it's about power, control, and who gets blamed for the massive corruption scandal. Okay, to be safe. Kaya para sa akin, yung corruption dito sa bansa natin, alam nyo mga katunay, masakit mang isipin. Wala na talaga. Hindi na matatapos. Talagang parang ang Pilipinas hanggang dito na lang pasensya na, di ba? Siyempre tayo, kaya ako sinasabi to, siyempre tayo, nangangarap naman talaga tayo na yung Pilipinas naman maging maayos para maging maalwal naman yung buhay ng mga tao. Pero kung ganito lang yung nangyayari, di ba, na mas kukonsintihin pa nila yung mga gumagawa ng ganyan, wala na, hindi tayo aasenso. Sayang yung Pilipinas, kaya nga tayo dinadayo ng terorista, ng turista Dahil ang Pilipinas ay isa sa magagandang bansa. 'Di ba? Magandang bansa nga tayo. Diyos ko, taas ganyan naman. Chismis. This is not news. Chismis ito. Huwag kayong maniwala. Ano ang connection ng attached photo? Diversion nga.
Okay, diversionary tactics. Marlon Baldado, it's safer if Subiri will instead be the Senate President. This is not chismes, I guess. Yan. Choi Villacroz, most likely to happen. But even so, the impeachment of Sara Duterte will bring more worms out of the can for the administration. Rose Tinaw, magmukha na silang dua, parehong mga moves. Lily, nagkatotoo. Kaya nga doon sa isang interview ni Honti, si Honti, parang tuwan-tuwa siya nung nagbago ng komite. Parang, wow, ako na ang bida. Tuwan-tuwa siya, parang pumabor sa kanya yung pagkakataon. Naks naman. Sana all. Pati sila sana all, no? Sana all. Ang chismis. Bernel Rivelo, it's just a matter of time. Okay. May nabasa rin akong post, I think, DWR Abante. Yan nga. May enough na daw na numero para palitan si Chis Escudero at ang papalit si Soto. Kaya nga yung sinasabi natin na na napalitan na nga si Senator Chis. Nako. Dalawang post na ito. So, ano yung possibility na kailangan ma-distract ang attention? I agree. Something must be done para para hindi sila mabugbog sarado sa flood control issue. Oh. So, ano ang likelihood na mangyari itong chismis? My answer is yes, my likelihood. May Senate ko. Kailan? Magtatagumpay ba ang Senate ko? My answer is no. Imposibleng magbaliktad yung dalawang bilyar. Bilyar, mga loyal friends ng mga Duterte. Yung mga pinangalanan, pwede yung Tolpo Brothers. Wala na, General Macanas. Wala na. Isa nga sila sa bumoto na palitan si Chis. Wala. Parang tumabla sila. Diba? Kumbaga, siyam lang yung natira eh. Siyam lang yung talagang hindi pumabor sa hindi pagpapalit Si Senator Amy, si Robin Padilla, si Sen Marcoleta, sila magkakasama, Jinggoy Estrada, si Chis, si Villanueva, si Alan Peter Cayetano, 'di ba? Etc. Basta siyam sila. Si Bongo, si Bato, yan. Sila. Kumbaga siyam lang sila. Kumbaga laban sa 15 ba yun? Biglang bumaliktad yung senaryo. 'Di ba? Yan, Lito Lapid. Wala, Lito Lapid yan. Sino pa yung Pwede yan, magbaliktad yun. Kailang ang mga bilyar, magkapatid. Hindi. Kaya, hindi magkakaroon ng Senate kudita. Escudero will still be the Senate President. Wala na talaga. Wala na talaga, General. Basa ko. So, ulitin. Kumbaga, ang daming bumaliktad dun sa mga bumoto kay Chis. Sayang din yung sinimulan ni Chis. Maganda sana si Chis kasi nga transparent Kaya siguro ngayon yung kamera tuwan-tuwa napalitan si Chis. Imbis na yung kamera palitan ng speaker Yung Senado pinalitan ng Senate President Baliktad Kailangan magkaroon. Kung ako ang nasa administrasyon, ako ang advisor ng Pangulo, kailangan kong gagawa ng distraction o diversionary tactic at pwede ito diversion Senate ko para ma-revive ang impeachment at ang pag-usapan ulit si BP Sara. Kasi ngayon, tahimik na si BP Sara. Oo.
Puros flood control Kaya na lang. gigisingin na So, naman nila. Ayun, natating natong ngayon ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natong ngayon natin ang boses na yon na nagmula kay General Macanas na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, ang masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.